guys! So panibagong DIY costume na naman ang aking ibabahagi sa inyo. At ito na yung mga kagamitan ng aking binili para sa gagawin kong costume. Yang nakikita ninyo sa unang part ng aking video, yan yung sinuot ng anak ko during Reading Month celebration na ginanap sa school. Kaya naman, ang ina ay gumawa agad ng costume na gustong-gusto niya. Greek goddess nga pala ang napili niya, kaya naman sobrang kintab ng mga gagamitin nating kulay para sa costume niya. At ito na nga ang inuna kong gawin, ang kanyang mga props na gagamitin, at ito yung magiging tungkod niya. So pumuto lang ako ng kahoy na kasing taas niya at babalutin ko lang ng ribbon. Kaya kailangan talagang may stick glues dahil yan ang gagamitin nating pandikit para sigurado tayong kapit na kapit. At dahil wala tayong glue gun, kaya mano-mano ko yung tinutunaw ang stick glue gamit ang lighter. Madali lang naman siyang gawin, pero minsan talaga hindi maiwasang magkapaso-pasuka. Sa pag-DIY, masusubok talaga ang pagka-resourceful mo at pagka-creative mo. Pero pag nakahiligan mo naman at may talent ka, ay madali na lang ito para sa'yo. Kaya kapag may mga activity sa school ang aking anak, ay ako lang talaga ang gumagawa ng mga costume niya basta't may time lang ako. Bukod sa nakakales tayo ng gastos, ay magiging unique pa ang kalabasan nito dahil wala kang magiging kapareha dahil sariling gawa mo lang ito. Wala talaga noon, mas gusto kong mag-DIY kaysa bumili ng mga ready-to-wear na mga costumes na gagamitin ng mga anak ko para sa activity nila sa school. At ang sarap din sa pakiramdam kapag ang daming naka-appreciate ng ginawa mo at sinasabi nilang, ang galing mo naman, napakaganda ng ginawa mo at bagay-bagay sa anak mo. At nakakatuwa na may mga nanay na mas prefer na ring mag-DIY kaysa bumili ng mga brand new na ready-to-wear na mga outfit na gagamitin ng mga anak nila. Dahil nga naman sa panahon ngayon ay ang dami na talagang mga activity sa school na kailangan ng mga costumes, kaya kung magiging creative ka lang, hindi ka kagastos ng malaki at makatipid ka. Kailangan mo lang talaga ng time para makagawa ka ng magandang costume dahil hindi nga naman madali kapag mag-DIY ka ay kailangan mo talaga yang i-exert ang effort mo. At nako, yan nga, tungkod pa lang yan ay ilang oras na ang ginugol ko para dyan, para makabuo tayo na magandang props na gagamitin para sa costume niya. At sa mga nagtatanong kung malaki nga ba ang nagastos natin para sa costume na yan, ay hindi naman po masyado. Dahil ang mga materyales na ginamit natin ay mura lang naman ang per meter nito. Nakadepende din kasi yan sa mga designs na gusto mong gamitin at yung mga palamuti na gusto mong i-design para sa costume mo. At yung sa akin ay 3 design sa napili ko kaya hindi pareho ang mga presyo nila. So may nabili akong tag na 9 pesos per meter, may 12 pesos, may 14 pesos at bumili lang ako ng tigta 3 metros kada design. In-estimate ko lang talaga kung magkano yung magagamit ko na mga materyales or gaano kahaba ba yung gagamitin ko. Kasi start pa lang ng pagpaplan ko ng gagawin ko ng costume ay sinusukat ko na sa isip ko kung gaano kataas, gaano kadami yung magagamit. Kasi sa tela naman, kapisado ko na talaga yung taas na magagamit kasi alam ko na yung sukat ng anak ko. Kaya every time na bumibili ako ng mga materyales ay ini-estimate ko na lang talaga. At balik naman tayo dito sa ginagawa ko. So ayan na nga, malapit na nating natapos ang ating ginagawang tungkod at dyan na tayo sa parang circle na ididikit natin sa dulo. Before nga pala ako gumagawa ng mga outfit guys or mga costume na gagamitin ng anak ko, ay pinaplano ko na yan at nagtingin-tingin ako ng mga videos kung saan ako makakakuha ng mga ideas para naman may mga makikita akong mga ideas na gusto kong gawin na design para sa costume na gagawin ko. Pero hindi ko naman totally na ginagaya. Kumukuha lang ako ng mga idea kung paano gawin, ano yung mga ginagamit para at least alam natin before pa natin gawin yung gusto natin gagawin na costume. At ayan na nga, malapit nang natapos ang unang props natin. So ito yung tungkod at isusunod naman natin yung pakpak niya. At dito guys, hindi na ako bumili ng bago kasi may pinaglumaan siyang pakpak na ginamit niya dati bilang Tinkerbell. At ang gagawin natin dito ay i-level up lang natin siya. So gamit itong foil, magkakat tayo ng parang dahon na ididikit natin dyan pa isa-isa para naman mas maganda siyang tignan. At tips para same yung sizes na ikakat mo ay ifo-fold mo yan para isahang gupit na lang yan at magiging resulta. So ayan, same sila ng sizes. So mas madali na rin, hindi ka na mahihirapan. Ang gusto ko sana ay malaki yung pakpak na gagawin ko at para mas maganda siyang tignan. Pero naisip ko, may pinaglumaan naman siya para magagamit
din. So, yun na lang yung gagamitin ko. Pero bumagay din naman. Maganda rin naman yung kinalabasan ng pakpak niya kahit hindi masyadong malaki. At dyan naman sa foil na ginamit ko, so bumili lang ako ng 2 meters pero hindi naman siya naubos kasi konti lang naman yung nagamit na pinagdikit-dikit natin para dyan sa pakpak na pinaglumaan niya. Kurting dahon yung kinat natin para mas maganda siyang tingnan at magmukhang feather talaga siya na pinagdikit-dikit. So ayan na nga, dinikit ko na yan pa isa-isa, so gamit pa rin ang stick glues. So alternate nating nilagay para makover talaga lahat yung pinagdikitan natin. So, same process hanggang matapos lahat hanggang sa kabila. Madali lang siyang tingnan pero ang totoo ilang oras din ang ginugol ko dyan para sa pakpak na yan. Kailangan din kasi detailed yung pagkakabit, pagkaka-alternate para naman mas maganda siyang tignan pag natapos na siya lahat. Gaya nga ng sinabi ko, so magagamit talaga ang pagka-creative mo, pagka-resourceful mo kapag gumagawa ka talaga ng costume. Pero habang ginagawa ko yan, gumagana din yung utak ko, so mas maraming mga ideas na pumapasok sa isipan ko. Kaya habang ginagawa ko yan, naisip ko na kung paano ko sisimulan at paano ko i-design yung damit na susuotin niya. Dahil after nating magdikit-dikit, so dito na naman tayo sa kanyang damit na kailangan nating itahi. So ito na nga guys, nakakat na tayo ng mga tela na gagamitin at sakto sa mga sukat na kinuha ko sa kanya. At as usual, so ang una talagang tinatahi ko ay ang tube niya. So sa lahat ng costume ko guys, kahit tignan nyo pa sa mga past videos ko, so lahat ng ginagawa kong pang tops niya ay tube talaga na may pa-strap sa likod. Dahil para sa akin, yan yung pinakamadali at mas maganda siyang tignan kapag nasuot na ng anak mo. Dahil nga kabisadong-kabisado ko na ang paggawa ng mga ganyan. Dahil nga mas madali na lang para sa akin dahil alam ko na yung proseso kung paano siya gawin. So ito na nga, gumawa na ako ng strap. So as usual din, pinabaliktad natin yan na parang nagbaliktad ka lang ng bitoka ng manok guys. So ganyan lang siya kadali. So ayan na nga, ready na. At dito na naman tayo sa kanyang saya. At sa tingin ko, madali lang ito dahil hindi siya katulad ng dati na mas marami siyang design. So ito parang plain lang siya at lagyan lang natin ng mga gold na pang design doon sa dulo. So ang ginawa ko, pinagdugtong ko lang yung dalawang telang kinat natin at based doon sa sukat na kinuha ko sa kanya. Kasi hindi na magkasyang 1 metros, kailangan talaga 2 metros kasi habang tumatagal, lumalaki na din yung sukat ng anak ko. At as usual, so garterize pa rin ang gagawin nating saya. So ayan na nga, tinatahi ko na yung paglalagyan ng garter. So garter talaga mas prefer kong ginamit guys kasi mas madali lang talaga siya, hindi ka na mahihirapan. At mas madali lang din i-adjust yung sa waist niya kung medyo masikip, kung medyo maluwag, so madali lang talaga. At alam nyo ba guys, so hindi na ako masyadong nahihirapan sa pagtahi ngayon kasi doon sa karayom, nakakita ako ng mga karayom na mas malaki talaga yung buta. So meron pala kasi doon sa pas na mga tinatahi ko, nahihirapan talaga akong ipasok yung sinulid kasi yung ante nyo, yung mata medyo diferensyado na kaya masaya ako nakakita ako ng karayom. So meron pala na malalaki yung buta. So ito na yung ginamit ko. Mas madali na lang talagang lagyan ng sinulid. So ayan na nga, naglagay na ako ng design dyan sa dulo. So itong gold na lace. So yan yung ilalagay natin dyan para may kunting kintab naman yung gagawin nating saya. Kasi medyo plain lang ito at lagyan lang natin ng gold para mas makintab siyang tignan. At sa mga nagtatanong ko anong klaseng tela ang ginamit natin, ay naku guys, yan yata yung pinakamura ng per meter ng tela. Fungi lang po yan. Manipis lang siya pero maganda din naman yung quality at makintab din naman yung kulay. So yan talaga yung ginagamit ko sa lahat ng mga outfit ko. Bihira lang ako bumili ng mga silk kasi medyo may kamahalan yung per meter. At nabili lang natin yan, 39 per meter. So 2 metros lang naman yung nagamit natin pero 3 meters yung binili ko kasi may tube pa naman tayo at magagamit pa yung iba na pang design pa. At yung mga sobra-sobra na tela na hindi nagagamit, so tinatago ko lang yan para sa next na costume na gagawin naman ay may magagamit tayo kapag ganyan naman yung mga kulay na gagamitin natin. So, dyan na tayo sa mga design na gagamitin natin para sa ating tube. So, dito sa tube guys, napakasimpleng design lang. So, naglagay lang ako ng ganyang design dyan sa harap niya. And itong para sa kanyang arm. Nilagyan ko lang yan ng garter para pag suot niya ay madali na lang yung pagkapit doon sa arms niya.
At ito yung para sa headdress naman guys. So dito ako medyo nahihirapan kasi medyo detailed kasi yung mga design niya. Kailangan kasi lagyan natin ng mga ganyan. So para mas makitab siyang tignan. So kailangan talaga may mga design na maliliit. So bumili pa nga ako dyan ng mga sequence para na pandikit natin at para mas kumintab pa yung magiging headdress niya. So ayan na nga, pinagdikit ko na yan, gamit pa rin ang ating stick glue. So nakaka-consume talaga ng oras kasi maliliit yung kailangan idikit, yung mga design na ganyan, pero okay lang kasi maganda din naman yung kalalabasan after niyan. So yan yung magiging headdress niya para mas maganda talagang tignan. Kaya ginawa ko talaga guys lahat ng mga props. So pinag-isipan ko talaga kung paano ko siya gawin dahil hindi talaga siya madali. So ayan na nga, pinagdikit ko na lahat and malapit na nating natapos. So ganyan yung magiging itsura niya pag natapos niya. So nilagyan ko lang ng mga sequence para mas makitab talaga siyang tignan. At yung sequence na ginamit ko dyan guys, so hindi ko yan binili na bago, pinaglumaan din yan. Yan pa yung ginamit ko, last gawa ko pa ng costume niya na Tinkerbell. So tinago ko lang talaga, magagamit lang talaga kapag may mga gagawin na naman tayong mga costume. So ito na ang final look ng ating ginawa. Oh, diba? So, napakaganda and ang sarap lang din sa pakiramdam na ang daming nakaka-appreciate at hangang-hanga sa'yo sa ginawa mo and proud din ako dahil sariling gawa ko ang sinuot ng anak ko. Thank you for watching!